Pinagtaksilan, iniwan sa gitna ng unos at ninakawan ng kinabukasan. Habang si Fina ay naghihingalo sa panganganak sa isang maruming ospital, ang asawa niyang si Renato ay masayang nilulustay ang pera para sa kanyang kabit. Pero ang hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak na yung gabi ay magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Magbabayad ang dapat magbayad. Sino ang mananalo sa laro ng paghihigante at pagpapatawad? Ano ba, Renato? Hindi mo ba talaga maiwan ang asawa mo kahit na yung gabi lang? It's my birthday for heaven's sake! Ang boses ni Celestine ay parang matalas na talim na humihiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng ospital. Naririnig ni Fina ang boses na iyon mula sa speaker ng cellphone ni Renato. Isang tawag na hindi sinasadyang nasagot ng asawa bago pa ito pumasok sa loob ng silid. Sandali lang, Celestine. Kakausapin ko lang ang doktor. I'll be there in 30 minutes, okay? Mag-order ka na ng pinakamahal na wine. My treat. Sagot ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na kailanman ay hindi na narinig ni Fina simula nang maubos ang kanyang mana. Sa loob ng delivery room na tanging liwanag ng kandila at emergency light ang namamayani dahil sa bagsik ng bagyong Julina, nakahiga si Fina sa isang kalawanging kama. Ang bawat singhap niya ay tila huling hininga. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko sa tindi ng sakit. Habang ang ulan ay walang tigil sa panghampas sa bubong na yero, lumilikha ito ng ingay na tila libu-libong maliliit na bato na ibinabato sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Renato. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, ang tanghing makikita ay ang pagkainip. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Ang relong binili gamit ang huling pera sa bangko ni Fina na nakalaan sana sa operasyon sa mata ng kanyang binan. Fina, kailangan ko nang umalis. May mahalaga akong meeting sa client. Kaya mo na yan, di ba? Matapang ka naman. Malamig na sabi ni Renato habang inaayos ang kanyang kurbata. Hindi nakapagsalita si Fina. Ang tanghing lumabas sa kanyang tuyot na labi ay isang mahinang ungol ng hapdi. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang itanong kung anong klase siyang asawa na nagagawang magsinungaling sa harap ng kanyang nahihirapang asawa. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagbitaw ng isang maliit na saplot ng sanggol na kanina pa niya mahigpit na hawak. Nahulog ito sa maduming sahig ng ospital. Nabasa ng tumutulong tubig mula sa butas na kisame. Meeting? O si Celestine? Sa wakas ay naibulong ni Fina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hilab ng tiyan at ng hapdi ng kalooban. Tumigil si Renato sa paglakad. Hindi siya lumingon. Huwag kang magsimula ng drama ngayon, Fina. Pagod ako sa trabaho para lang may pambayad dito sa cheap na ospital na pinili mo. Just call me kapag tapos na. Tuluyan ang sumara ang pinto. Kasabay nito ang isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Sa gitna ng kadiliman, naiwan si Fina na humihingal, mag-isa sa pakikipaglaban sa kamatayan upang magbigay ng buhay. Tumingin siya sa binta ng hinahampas ng hangin. Sa bawat pagkidlat, nakikita niya ang sariling refleksyon, isang babaeng nawala ng lahat, maliban sa batang nasa kanyang sinapupunan. Bakit ba tayo umabot sa ganito, Renato? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng tubig sa timba sa sulok ng silid. Ang bawat alaala ng kanilang matatamis na simula ay tila mga asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. Sa sandaling iyon, isang tunog ng mensahe ang narinig mula sa kanyang lumang telpono na naiwan sa bedside table. Gamit ang huling lakas, inabot ito ni Fina.
isang video message mula sa isang hindi kilalang numero. Sa screen, makita niya si Renato na nakangiti, itinataas ang isang baso ng champagne habang ang kabilang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Celestine. Isang kumikinang na kuwintas ang isinusuot ni Renato sa leeg ng kabit. Ang kuwintas na pamilya ni Fina na matagal na niyang hinahanap. To a life without burdens. Narinig niyang sabi ni Renato sa video bago nito hinalikan si Celestine sa harap ng kamera. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Fina. Ngunit mas masakit ang tila pagkaubos ng dugong dumadaloy sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, ngunit ang mga luha ay tumigil na sa pag-agos. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo, isinilang ni Fina ang kanyang anak. Isang mahinang iyak ng sanggol ang namayani sa silid, isang maliit na tinig na humahamon sa ingay ng unos. Habang karga ang nanginginig na sanggol, tinitigan ni Fina ang pinto kung saan huling lumabas ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa kanyang isip, isang pangako ang nabuo, isang pangakong mas matibay pa sa anumang bagyo. Kailanman ay hindi ka na makakatapak muli sa buhay namin, Renato. At hihilingin mong sana ay hindi mo na lang kami hinayaang mabuhay sa gabing ito. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang mairaos ni Fina ang panganganak. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bahay na gumuho dahil sa lindol. Sa bawat hakbang niya palabas ng taxi, ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga tahi at ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hawak niya ang sanggon na si lualhati na balot sa isang manipis at kupas na kumot habang ang ulan ay tila nanunukso pa ring pumatak mula sa makulimlim na langit ng Maynila. Ngunit ang pagod ni Fina ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba nang marating niya ang tapat ng kanilang tahanan. Sa labas ng tarangkahan, nakatambak ang ilang mga itim na plastic bag at mga kahon na pamilyar sa kanya. Ang kanyang mga lumang damit, ang ilang mga libro, at ang sapatos na ginamit niya noong kanilang kasal, lahat ay nakakalat sa basang semento, tila mga basura na itinapon at hindi na kailangan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Hindi si Renato ang lumabas, kundi si Celestine. Nakasuot ang babae ng isang sutlang robe na kulay pula habang may hawak na baso ng juice. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga kuko ay bagong pintura, isang kabaligtaran ng maputla at madungis na anyo ni Fina. "Oh, nandito na pala ang palimos," bungad ni Celestine. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng peking tamis. "Akala ko ba sa charity ward ka natitira habang buhay? Bagay ka naman doon, di ba? Kasama ng mga kauri mong amoy lupa." Nasaan si Renato? Ang tanging naisagot ni Fina habang pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. "Gusto kong makausap ang asawa ko. Bahay ko ito, Celestine. Mana ko ito sa mga magulang ko." Isang nakatutulig na tawa ang pinakawala ni Celestine. Lumapit siya sa gate at tinitigan si Fina mula ulo hanggang paa. "Asawa mo? Fina, gising! Hindi ka na asawa. Isa ka na lang charity case at tungkol naman sa bahay na ito. Hindi mo ba binabasa ang mga pinipirmahan mo sa asawa mo? Ang property na ito ay nakasanla na sa akin. In short, ako na ang may-ari ng bawat pako at semento rito." Sa sandaling yon, lumabas si Renato mula sa loob. Hindi man lang siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Fina. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay parang isang taong nandidire sa sarili niyang anino. "Renato, totoo ba ito?" sigaw ni Fina. Ang kanyang tinig ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. "Ipinagpalit mo ang bahay ng mga magulang ko para lang sa babaeng ito? Paano kami ng anak mo? Saan kami pupunta?" "Fina, please, huwag ka nang gumawa ng eksena rito." Malamig na sabi ni Renato. "Ibinigay ko na ang lahat para sa'yo, pero kailangan ko ring isipin ang career ko.
Celestine is helping me build a future. A future that you can't provide. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis na kayo bago ko patawagin ang barangay. Future? Ulingaw-ngaw ni Fina. Yan ba ang itatawag mo sa pagnanakaw? Renato, nung wala kang kahit na ano, sino ang naniwala sa'yo? Sino ang nagtrabaho ng doble kayod para lang matapos mo ang board exam mo? Ako! Pero ngayon na nakatikim ka lang ng konting bango ng tera mula sa ibang babae, parang aso kang kumakawag ang buntot sa kanya. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya sa harap ni Celestine, mabilis na lumapit si Renato sa gate. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Fina ang bumasag sa hangin. Sa tindi ng lakas ng sampal, napaatras si Fina at nawala ng balanse. Bumagsak siya sa putikan sa gilid ng kalsada habang mahigpit pa ring yakap ang kanyang anak upang hindi ito tumama sa semento. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Bulyaw ni Renato. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Umalis na kayo! Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo rito! Nakahiga si Fina sa malamig na putik. Ramdam ang pait ng dugo sa loob ng kanyang bibig at ang muling pagbukas ng ilang tahi sa kanyang katawan. Narinig niya ang malakas na pagsara ng gate at ang tunog ng lock na tila naghihiwalay sa kanya sa huling alaala ng kanyang nakaraan. Sa loob ng gate, narinig niya ang huling pangungutya ni Celestine bago pumasok sa loob. Bagay ka dyan sa putikan, Fina. Dyan ka naman talaga nanggaling. Mag-isa sa gitna ng kalsada, habang nagsisimulang muling pumatak ang ulan, niyakap ni Fina si Lualhati. Ang bawat hikbi niya ay hindi na galing sa lungkot, kundi sa isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na langit habang ang ulan ay hinuhugasan ang putik sa kanyang mukha. Hindi ito ang katapusan, Renato. Isang araw, ikaw naman ang magmamakaawa sa putikan. At sa araw na iyon, sisiguraduhin kong wala akong ititira sa iyo kahit isang pirasong dangal. Sa isang maliit at madilim na silid sa dulo ng bahay ni Tiago, ang matandang abogado na kumupkop sa kanya, nakaupo si Fina sa tabi ng kama ni Aling Corazon. Ang amoy ng menthol at lumang kahoy ay namamayani sa paligid. Ang tanging ingay na naririnig ay ang mahinang paghinga ng matanda at ang malungkot na awit ng mga kuliglig sa labas. Si Aling Corazon, ang biyenan ni Fina na ilang taon nang tila isang estatwa dahil sa kanyang sakit ay nanatiling nakapikit. Hinawakan ni Fina ang tuyot at kulubot na kamay ng matanda. Nay, pasensya na po kayo. Wala na tayong bahay. Hindi ko po nailigtas ang tanging alaala natin dahil sa kataksilan ng sarili ninyong anak. Ang boses ni Fina ay basag, puno ng pagsisisi, habang pinagmamasdan ang mukha ng matanda na tila walang naririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Fina ang isang mahinang pisil sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang iminulat ni Aling Corazon ang kanyang mga mata. Mga matang hindi na labo at puno ng luha, kundi mga matang gising at tila may gustong isigaw. Fina, anak. Ang mahinang bulong ni Aling Corazon. Ang boses niya ay parang kalawang na matagal na hindi nagamit. Ngunit ang bawat salita ay malinaw. Nay, gising po kayo? Tatawag ako ng doktor. Bulalas ni Fina, ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ng matanda. Huwag anak, makinig ka sa akin. Maikli na lang ang oras ko at kailangang malaman mo ang totoo bago ako mawala. Simula ni Corazon. Huminga siya ng malalim, tila tinitipon ang lahat ng lakas sa kanyang tuyot na katawan. Si Renato, hindi ko siya tunay na anak. At hindi rin siya dugo ng asawa ko. Tila tumigil ang mundo ni Fina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng martilyo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Nay? Si Renato ay anak ninyo kay Tatay Cardo, di ba? Umiling ang matanda
Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga kulubot na pisingi. Noong sanggol pa si Renato, iniwan siya sa akin ng isang lalaki nagtatago sa batas. Ang lalaking iyon, siya ang pumatay sa ama mo, Fina. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang magulang mo sa aksidenteng iyon sa kalsada. Kinupkop ko si Renato dahil sa awa, dahil akala ko ay magiging mabuting tao siya kahit saang dumi pa siya nanggaling. Pero, nagkamali ako. Ang lason sa kanyang dugo ay lumabas din sa huli. Ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Fina. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alaya niya ng lahat, ay anak ng mamamatay tao na sumira sa kanyang pamilya. Ang bawat sakripisyo niya para kay Renato ay tila naging isang malaking pangungutya sa alaala ng kanyang mga magulang. May dokumento, Fina. Pagpapatuloy ni Corazon habang pilit na itinuturo ang isang lumang cabinet sa sulok. Sa likod ng drawer, may isang maliit na susi. Iyon ang susi ng lumang baul sa bodega ng bahay ninyo. Doon ko itinago ang katibayan na hindi ko siya anak at ang mga sulat ng tunay niyang ama na nag-aamin sa krimen. Kunin mo yon, anak. Iyon ang magiging sandata mo para makuha muli ang lahat ng sa iyo. Hiningal ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang muling pumikit dahil sa labis na pagod. Ngunit bago siya muling lamunin ang kawalan ng malay, hinawakan niya ang pisingi ni Fina. Patawarin mo ako, anak. Dahil naging mahina ako. Pero ngayon, lumaban ka. Para sa iyo, para sa apo ko, at para sa hustisya. Naiwan si Fina na nakaluhod sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay napalitan ng isang tuyong galit na mas matalim pa sa anumang patalim. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay wawasakin ng katotohanan. Tumayo si Fina at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ngunit hindi ito ang sikat ng araw na nagbibigay ng init, kundi ang liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi sa buhay ni Renato. Salamat, Nay, bulong ni Fina. Mula ngayon, ang Serafinang kilala nila ay patay na. At sa pagbangon ko, sisiguraduhin kong bawat segundo ng buhay ni Renato ay magiging isang buhay na impyerno. Ang gabi ay balot ng makapal na hamog at ang paligid ay tila nakikiramay sa bigat ng bawat hakbang ni Fina. Sa tulong ni Tiago, ang matandang abogado na may utang na loob sa pamilya Mamaril, lihim silang bumalik sa bodega ng kanilang dating tahanan habang si Renato at Celestine ay nasa isang marangyang party sa labas ng bayan. Gamit ang maliit na susing ibinigay ni Aling Corazon, binuksan ni Fina ang lumang baul na nakatago sa ilalim ng mga sako ng bigas. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila musika sa kanyang pandinig, isang hudyat ng pagbubukas ng katotohanan. Sa loob, natagpuan niya ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang mga hinala, ang orihinal na birth certificate ni Renato at ang sulat na may selyo ng dugo, ang pag-amin ng tunay na ama nito sa krimeng pumatay sa mga magulang ni Fina. Nandito na ang lahat, Tiago, bulong ni Fina habang niyayakap ang mga papel sa kanyang dibdib. Ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Ngunit alam ni Tiago na hindi pa sapat ang galit. Kailangan ni Fina ng panahon at isang bagong pagkatao. Fina, kailangan mong mamatay sa kanilang mga alaala para mabuhay ka ng malaya. Sa mata ng mundo, ikaw ay mawawala ngayong gabi. Isang plano ang binuo, isang lumang dampa sa gilid ng ilog ang sinadyang sunugin ni Tiago kung saan iniwan nila ang ilang mga gamit ni Fina na madaling makilala. Habang ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa kahoy at kawayan, pinapanood ito ni Fina mula sa malayo. Ang bawat liyab ng apoy ay tila tumutupok sa bawat hapdi, bawat sampal
at bawat pangungutya na tinanggap niya. Hawak ni Fina ang kanyang anak na si Luwalhati na himbing na natutulog sa kanyang bisig. Tingnan mo anak, dito natatapos ang luha ng iyong ina. Ang Serafina na kilala nila ay abo na. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong barangay ang trahedya. Isang bangkay na hindi na makilala ang natagpuan sa abo, isang palaboy na nagkataong doon sumilong, ngunit sa dokumento ng pulisya na inayos ni Tiago, ito ay idineklarang si Serafina Mamaril. Nang mabalitaan ito ni Renato, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng lungkot, kundi ng kaginhawaan. Mabuti na rin yun, sabi niya kay Celestine habang nag-aalmusal. Wala na tayong iisiping sabit sa lupa. Malinis na ang lahat. Ang tawang narinig ni Fina mula sa malayo habang nakasakay sa isang luma at madilim na bus patungo sa malayang probinsya ng Batanes ay ang huling tunog na tatanggapin niya mula sa kanyang nakaraan. Ang bus ay umandar, ang ingay ng makina ay tila isang malakas na hininga na naglalayo sa kanya sa impyernong kanyang kinalakihan. Sa bawat kilometrong lumalayo sila sa Maynila, ang anyo ni Fina ay nagbabago. Ang kanyang mahabang buhok ay pinutol niya ng maiksi at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay naging kasing lamig ng asero. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na si Sera, isang aninong naghahanda para sa isang bagyo na walang sinuman ang makakatakas. Tiago, sabi ni Fina sa pamamagitan ng isang huling tawag bago niya itapon ang kanyang lumang SIM card sa labas ng bintana. Turuan mo ako ng lahat ng kailangan kong malaman. Ang sining, ang batas, ang pera. Gusto kong bumalik na hindi nila ako makikilala hanggang sa huli na ang lahat. Ang gabi ay muling bumalot sa bus, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Fina sa dilim. Alam niya na sa loob ng dilim, doon pinapanday ang pinakamatalim na sandata. 3 taon ang lumipas na parang isang mahabang panaginip na puno ng pagod at pagsisikap sa loob ng isang maliit na atelier sa gitna ng malamig at payapang tanawin ng Batanes. Isang babae ang nakatayo sa harap ng isang sinaunang florera. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba ng mga damit ni Renato, ay naging eksperto na sa paghawak ng maliliit na brotsa at mga chemical para sa pag-restore ng mga antiques. Siya na si Sera. Maikli ang kanyang buhok, seryoso ang kanyang mga mata, at ang bawat kilos niya ay puno ng otoridad. Sa ilalim ng paggabay ni Tiago, hindi lamang sining ang natutunan niya, kundi ang sining ng pagmamanipula ng yaman at impormasyon. Ang dating Serafina na mabilis umiyak ay nabaon na sa ilalim ng mga bundok. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay bilang isang kilalang restorer, may isang tunog na nagpapahinto sa kanyang mundo. Ang mahinang ubo mula sa kabilang silid. Dali-daling binitawan ni Sera ang kanyang gamit at pumasok sa silid ni Luwalhati. Ang bata, na ngayon ay 3 taon na, ay nakahiga sa kama, maputla at hirap sa paghinga. Ang bawat singhap ng bata ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Sera. Ito ang bunga ng gabing isinilang siya sa gitna ng baha at dumi ng ospital sa Tondo. Isang mahinang baga na nangangailangan ng mamahaling gamutan. Mama, ang sakit po ng dibdib ko. Bulong ng bata, ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak ng mahigpit sa damit ni Sera. Hush, Luwalhati. Narito si Mama. Hindi kita iiwan, sagot ni Sera habang hinahaplos ang noo ng anak. Ang kanyang mga mata na kanina ay kasing lamig ng asero ay biglang napuno ng nag-uumapaw na pagmamahal at pait. Sa sandaling iyon, pumasok si Tiago na may dalang isang lumang magazine. Inilapag niya ito sa mesa, ang mukha ay seryoso. Sera, tingnan mo ito. Ang lalaking sumira sa buhay mo ay naghahanda na para sa kanyang pinakamalaking proyekto. Tumingin si Sera sa magazine. Doon, nakita niya ang mukha ni Renato.
Nakasuot ito ng mamahaling toksido, nakangiti sa tabi ni Celestine na tila sila ang hari at reyna ng Maynila. Ang caption ay nagsasabing, Renato Ilustre, the architect of the century, and his muse, Celestine. Nakasaad din sa balita na naghahanap sila ng mga mamahaling antiques para sa isang bagong hotel na itatayo nila gamit ang nakaw na yaman ni Sera. Hinawakan ni Sera ang gilid ng magazine hanggang sa malukot ang mukha ni Renato sa litrato. Ang galit na matagal niyang kinulong ay tila isang bulkang muling nag-aalboroto. Handa na ang lahat, Tiago, sabi ni Sera. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sapat na ang 3 taon na pagtatago. Kung gusto nila ng mga antiques, ibibigay ko sa kanila ang isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Paano si Lualhati? Tanong ni Tiago. Tumingin si Sera sa kanyang anak na mahimbing na natutulog pagkatapos uminom ng gamot. Dadalhin ko siya. Kailangan niyang makita kung paano babawiin ng kanyang ina ang lahat ng kinuha sa amin. Ang bawat ubo ni Lualhati ay babayaran ni Renato ng bawat sentimo ng kanyang dangal. Lumabas si Sera ng silid at hinarap ang malawak na dagat ng Batanes. Ang hangin ay malakas, tila nagbabadya ng isang darating na unos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Sera ang biktima. Siya na ang bagyong dadating upang linisin ang lahat ng dumi sa buhay ni Renato at Celestine. Hindi na ako ang babaeng itinapon mo sa putikan, Renato. Ako na ang putik na lalamon sa iyong marangyang tore. Ang ballroom ng Grand Heritage Hotel sa Manila ay tila isang dagat ng nagniningning na mga kristal at bulong ng mga taong makapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, isang babae ang naglalakad na tila isang reyna na hindi kailangan ng korona. Nakasuot si Sera ng isang mahabang itim na gown na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng napakalinis at ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng misteryo. Hindi siya si Fina na nakayuko. Siya si Sera, ang kilalang consultant ng mga international auction houses. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita niya si Renato. Mukha itong matagumpay sa kanyang puting taksido. Ngunit sa matalas na mata ni Sera, nakikita niya ang pagod at kaba sa likod ng mga ngiti nito. Kasama nito si Celestine, na halos mabulag ang mga tao sa dami ng alahas na suot. Tila ba ipinagsisigawan sa lahat na siya ang nagwagi? Renato, look! Bulong ni Celestine habang nakatingin kay Sera. Sino ang babaeng yon? She looks sophisticated. Sabi nila, siya ang pinakamagaling na consultant mula sa Europe. Kung makukuha natin ang tiwala niya, mapapadali ang pagbili natin ng mga artifacts para sa hotel natin. Dahan-dahang lumapit si Sera sa kinalalagyan ng dalawa. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng mga ito. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Sera ang isang pamilyar na kurot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinatay. Good evening, bati ni Sera. Ang kanyang boses ay malamig, matikas, at walang bakas ng puntong tundo. I believe I am speaking with Architect Ilustre? Tila napatigil si Renato. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ni Sera. May kung anong alaala ang tila gumising sa kanyang isipan. Ang hugis ng mga mata, ang tindig. Ngunit agad din itong nawala dahil sa ibang aura na dala ng babaeng nasa harap niya. Yes, I am Renato Ilustre, and you must be Miss Sera. Sagot ni Renato. Ang kanyang boses ay halatang humahanga. Hindi niya maalis ang tingin sa mga mata ni Sera. Isang karangalan na makilala ang isang eksperto na katulad mo. I've heard so much about your project, architect. Sabi ni Sera, isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang hotel na puno ng kasaysayan. I happen to have some rare pieces in my collection.
Pieces that belong to old families who lost everything. I think they would fit perfectly in your lobby. That sounds interesting, singit ni Celestine, na pilit na ipinapasok ang sarili sa usapan. I am Celestine, the co-owner and the heart of this project. Tumingin si Sarah kay Celestine. Isang sulyap na, tila ba tinitingnan niya ang isang maruming mansa sa isang mamahaling tela? Nice to meet you. I value heart in a business, although in my experience, most hearts are easily bought and sold. Natahimik si Celestine, hindi sigurado kung siya ba ay pinuri o ininsulto. Samantala, si Renato ay tila mas lalong nahahalina sa misteryong dala ni Sarah. May kung anong magnetic force ang nararamdaman niya, isang pakiramdam na gusto niyang mapalapit sa babaeng ito. Kailangan nating mag-usap ng mas masinsinan, Miss Sarah. Sabi ni Renato habang hinahawakan ang braso ni Sarah ng bahagya. Baka maaari tayong mag-dinner bukas? Gusto kong makita ang mga koleksyon na sinasabi mo. Naramdaman ni Sarah ang pandidiri sa dampi ng kamay ni Renato, ngunit nanatili siyang kalmado. Ito na ang pain. At ang isda ay nagsisimula na ring kumagat. I'll check my schedule, architect, sagot ni Sarah, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang braso. But remember, I only work with people who know the true value of what they hold. Once you let go of something precious, you can never truly get it back. Umalis si Sarah at naiwan si Renato na nakatitig sa kanyang likuran. Sa isip ni Renato, ang babaeng ito ay isang hamon na kailangan niyang makuha, ngunit sa isip ni Sarah, habang naglalakad siya palayo, tanging ang mukha ng kanyang may sakit na anak ang kanyang nakikita. Ang bawat ngiti mo ngayon, Renato, ay kapalit ng bawat luha ni luwalhati. At sisiguraduhin kong sa huli, ang painggintang ito ang mismong lulunod sa iyo. Ang gabi ay tila isang piping saksi sa muling pagkikita ni Sarah at Renato sa isang eksklusibong restaurant na tinatanaw ang kislap ng mga ilaw sa lungsod. Nakaupo si Sarah ng may dangal, habang si Renato ay hindi maalis ang titig sa kanya, tila isang lalaki na uuhaw na nakakita ng oasis sa gitna ng disyerto. Wala si Celestine sa gabing ito, isang pagkakataon na sadyang ginawa ni Sarah sa pamamagitan ng isang pekeng tawag tungkol sa isang urgent business meeting. Miss Sarah, hindi ko itatangi. Mabilis mo akong napahanga. Simula ni Renato habang iniaabot ang isang baso ng mamahaling alak. Mayroon kang talino na bihira kong makita sa ibang babae. Parang matagal na kitang kilala, pero hindi ko lang matandaan kung saan. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang isinagot ni Sarah. Ang mga alaala ay mapanlinlang, architect. Minsan, nakakalimutan natin ang mga mahahalagang bagay dahil masyado tayong nakatuon sa mga bagay na kumikinang pero wala namang halaga. Tinitigan ni Sarah ang mga mata ni Renato. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila isang bulong. Sinasabi mo na si Celestine ang puso ng inyong proyekto, pero sa nakikita ko, siya ang kadena na pumipigil sa iyo. Isang lalaking may talento na katulad mo, bakit ka nagpapakontrol sa isang babaeng puro panlabas na anyo lang ang alam? Napatigil si Renato. Ang lason ng pagdududa ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang isipan. Business partner ko si Celestine, Sarah. Malaki ang naitulong niya para maabot ko ang posisyon ko ngayon. Pero sa anong kapalit? Mabilis na tanong ni Sarah. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga nawawalang pondo sa kumpanya ninyo. Sinasabi ng mga chismis sa mundo ng finance na may isang taong lihim na naglilipat ng pera sa sariling account. Kung ako sa iyo, architect, titingnan ko ng mabuti ang mga dokumentong pinapapirmahan niya sa iyo. Baka sa huli, ikaw ang maiwan sa labas habang siya ang nagpapakasasa sa yaman. Ang mukha ni Renato ay biglang namutla. Hindi niya alam na ang lahat ng impormasyong iyon ay sadyang ikinalat ni Sarah sa tulong ni Tiago.
Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Renato ay tumunog. Isang mensahe mula kay Celestine na nagtatanong kung nasaan siya. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Sarah nang may bahid ng pangungutya. O baka naman kailangan mo pang humingi ng permiso sa kanya bago ka makahinga? Dahil sa inis at sa kagustuhang magmukhang makapangyarihan sa harap ni Sarah, pinatay ni Renato ang kanyang telepono. Hindi ko siya kailangang sundin. Ako ang boss sa relasyong ito. Iyan ang gusto kong marinig, sabi ni Sarah habang dahan-dahang hinahaplos ang kamay ni Renato sa ibabaw ng mesa. Ang dampi ng kanyang balat ay tila kuryenteng nagpadala ng takot at pagnanasa kay Renato. Ang mga lalaking katulad mo ay nararapat sa isang babaeng alam kung paano ka rerespetuhin at proprotektahan. Pagkatapos ng dinner, sadyang nag-iwan si Sarah ng isang maliit na hikaw sa loob ng kotse ni Renato. Isang hikaw na sadyang katulad ng suot ni Celestine noong gabing pinalaya si Fina. Ngunit may nakatagong GPS tracker sa loob. Nang makauwi si Renato, sinalubong siya ng isang galit na Celestine. Nasaan ka? Bakit pinatay mo ang phone mo? Sabi ng sekretary mo, wala kang meeting. Stop suffocating me, Celestine. Sigaw ni Renato na ang isip ay puno pa rin ng mga salita ni Sarah. Wala kang karapatang questionin ang bawat galaw ko. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nakita ni Celestine ang hikaw sa sahig ng kotse ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Sino ang kasama mo? Kaninong hikaw ito? Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Celestine kay Renato. Ngunit sa pagkakataong ito, lumaban si Renato at itinulak ang babae sa sofa. Umalis ka sa harapan ko. Sawang-sawa na ako sa pagiging kontrolado mo. Mula sa kanyang silid sa hotel, pinapanood ni Sarah ang lahat sa pamamagitan ng tracker at isang maliit na mikropono. Naririnig niya ang mga sigawan, ang mga tunog ng mga nababasag na gamit, at ang pagguho ng pundasyon ng kanilang relasyon. Yumakap si Sarah kay lualhati na himbing na natutulog. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Naririnig mo ba yon, anak? Yan ang tunog ng kanilang pagkawasak. Isang hakbang na lang at kusa na silang tatalon sa bangin na sila mismo ang gumawa. Ang lason ay nailagay na. Nayon, hihintayin na lang ni Sarah na kumalat ito hanggang sa mamatay ang huling bakas ng kanilang pagmamahalan. Ang opisina ni Renato, na dati ay puno ng mga parangal at mamahaling kagamitan, ay tila naging isang kulungan ng takot. Sa loob ng isang linggo, sunod-sunod na kamalasan ang tumama sa kanyang kumpanya. Ang mga investors na dati ay naguunahan sa kanyang pintuan ay biglang naglaho na parang bula. Sa harap niya, nakaupo si Sarah, kalmado at nagbabasa ng isang dokumento habang humihigop ng tsaa. Ang bawat paghigop niya ay tila isang tunog ng hatol sa naghihingalong karera ni Renato. Miss Sarah, kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap ni Renato. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Ang mga artifacts na binili ko sa auction houses na inirekomenda mo. Sinasabi ng mga bangko na peke ang mga ito. Hindi raw aabot sa kalahati ng halaga ang tunay na presyo nito. Ibinaba ni Sarah ang kanyang tasa at tumingin ng diretso kay Renato. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Peke? Imposible, architect. Baka naman may nagpalit ng mga dokumento bago ito nakarating sa bangko. O baka naman, ang taong pinagkakatiwalaan mo sa accounting ang gumawa ng paraan para magnakaw sa likod mo? Celestine! Bulong ni Renato. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagkukuyom. Siya ang humawak ng huling transaksyon. Siya ang nagsabing safe ang lahat. I'm sorry to hear that, Renato, sabi ni Sarah habang dahan-dahang tumatayo. Dahil sa balitang ito, mapipilitan ang aking kumpanya na bawiin ang aming investment at based sa kontratang pinirmahan mo,
Ang collateral para sa aming pondo ay ang iyong main property, ang lumang bahay sa Mamaril Estate. Napatayo si Renato, tila binagsakan ng langit. Hindi maaari! Yan ang huling natitira sa akin. Kapag kinuha ninyo yan, wala na akong matitirhan. Ang batas ay batas, architect. Malamig na sagot ni Sarah. You signed the papers. Hindi mo ba binasa ang fine print? O baka masyado kang nabulag sa ganda ng mga alahas na ibinibigay mo kay Celestine, kaya hindi mo napansin na isinusugal mo na pala ang iyong bubong. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Celestine. Gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata. Renato? Ano itong balita na hinarang ng gobyerno ang ating mga bank accounts? At bakit may mga pulis sa labas ng bahay natin? Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Renato habang dinuro si Celestine. Ikaw ang nagnakaw ng pera. Ikaw ang nagpalit ng mga dokumento para magmukhang ako ang mandaraya sa mga investors. Ano? Ako? Ganting sigaw ni Celestine. Ikaw ang lalaking walang kwenta na naniwala sa babaeng ito. Itinaluro niya si Sarah nang may matinding galit. She is a snake, Renato. Hindi mo ba nakikita? Pinaglalaruan lang tayo ng babaeng ito. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Sarah. Isang tawang puno ng pait at tagumpay. Snake? Maybe. But who invited the snake into the garden? Kayo ang nabukas ng pinto para sa sarili ninyong pagkawasak dahil sa inyong kasakiman. Kinuha ni Sarah ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa dalawa na ngayon ay nag-aaway na parang mga hayop sa gitna ng silid. By the way, Renato, sabi ni Sarah, ang notice of eviction ay darating bukas ng umaga. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay na yon. At payong kaibigan lang, huwag mong kalimutang kunin ang mga plastic bags mo sa labas. Mukhang doon ka muli babalik sa putikan. Umalis si Sarah habang naririnig ang tunog ng mga gamit na ibinabato ni Renato kay Celestine. Ang tour na itinayo nila sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Paglabas ni Sarah ng gusali, sinalubong siya ni Tiago. Maayos na ang lahat, Sarah. Ang bahay ng mga magulang mo ay muli nang nasa ilalim ng iyong pangalan. Tumingala si Sarah sa langit at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa, ngunit alam niyang may isang huling katotohanan pa na kailangang ilantad. Ang katotohanang dudurog hindi lang sa yaman ni Renato, kundi sa kanyang buong pagkatao. Ready na ba ang mga dokumento mula kay Aling Corazon? Tanong ni Sarah. Handang-handa na, sagot ni Tiago. Good. Bukas, sa harap ng lahat. Ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang kanyang pinagmulan. Ang anak ng isang mamamatay tao ay walang karapatang tumayo ng matuwid sa harap ng mga mamaril. Ang mansyon ng mga mamaril, ang tahanang naging saksi sa luha at dusa ni Fina, ay nababalot na yon ng isang nakabibinging katahimikan. Sa labas ng tarangkahan, nakaparada ang mga sasakyan ng pulis at mga kinatawan ng bangko. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo si Renato na tila isang anino ng dati niyang sarili. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at ang mga mata ay puno ng takot. Sa harap niya, nakaupo si Sarah sa gitna ng silid, hawak ang isang lumang baul na kahoy. Sa tabi niya ay si Tiago at ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair, si Aling Corazon. Sarah, Miss Sarah, pakiusap, pag-usapan natin ito. Pagmamakaawa ni Renato, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Huwag mo kaming paalisin dito, kahit isang linggo lang hanggang sa maayos ko ang gusot sa kumpanya. Ang oras ng pag-uusap ay tapos na, Renato. Malamig na sagot ni Sarah. O mas tamang tawagin kitang, anak ng isang mamamatay tao? Napatigil si Renato.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ano? Anong sinasabi mo? Anong kalokohan ito? Dahan-dahang iminulat ni Aling Corazon ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, ang kanyang titig ay matalim na tumama sa lalaking itinuring niyang anak. Ito ang katotohanang matagal kong itinago, Renato. Dahil sa awa ko sa iyo noong sanggol ka pa. Pero ang lason ng iyong ama ay hindi nabura ng aking pagkupko. Inilabas ni Sarah mula sa baul ang isang dilaw na papel at isang lumang sulat. Ito ang orihinal mong birth certificate, Renato. Hindi ka isang ilustre. Ikaw ang anak ni Carding Batok Reyes, ang lalaking pumatay sa aking mga magulang sa isang sadyang aksidente sa kalsada 30 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking sumira sa aking pamilya ay ang lalaking nagbigay sa iyo ng buhay. Isang nakabibihing katahimikan ang namayani sa silid. Ang mga salitang yon ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat hibla ng pagkataon ni Renato. Si Celestine, na kanina pa nakikinig sa sulok, ay napasinghap sa gulat at dahan-dahang lumayo kay Renato. Tila ba may nakakahawang sakit ang lalaki? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Sigaw ni Renato habang sinusubukang abutin ang mga papel, ngunit mabilis itong inilayo ni Tiago. Narito ang sulat ng pag-amin ng iyong tunay na ama bago siya mabulok sa kulungan. Pagpapatuloy ni Sarah habang tumatayo at lumalapit kay Renato. Ipinagkatiwala niya ang iyong buhay kay Aling Corazon dahil wala siyang mukhang maiharap sa mundo. At anong ginawa mo, Renato? Ginamit mo ang pangalang ilustre para magnakaw, para mandinlang, at para sirain muli ang buhay ng huling mamaril na natitira. Tumingin si Sarah ng malalim sa mga mata ni Renato. Hindi mo ba napapansin? Hindi lang yaman ang kinuha ko sa'yo. Kinuha ko ang bawat piraso ng kasinungalingang itinayo mo. Wala kang pangalan, wala kang yaman, at ngayon, wala ka ring pamilya. Sarah, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Renato. Ang kanyang mga luhang puno ng pagsisisi ay nagsimulang dumaloy. Dahil ba sa galit mo sa akin bilang asawa mo? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Sarah. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang postura bilang sira at hinarap si Renato bilang ang Fina na sinampal at itinapon nito sa putikan. Ginagawa ko ito dahil bawat ubo ng anak ko sa hating gabi ay nagpapaalala sa akin ng gabing iniwan mo kaming naghihingalo sa ospital. Ginagawa ko ito dahil ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noong gabing yon ay naging lason na nagpapatakbo sa aking dugo. Lumingon si Sarah kay Celestine. At ikaw, Celestine, akala mo ba ay makakatakas ka? Ang mga dokumentong pinirmahan mo para ilipat ang pondo ni Renato sa sarili mong account? Ibinigay ko na yon sa mga awtoridad. Sa loob ng 5 minuto, ang mga pulis sa labas ay papasok para pusasan ka sa kasong estafa at money laundering. No, hindi maaari! Sigaw ni Celestine, tatangkang tumakbo patungo sa likod na pinto. Ngunit hinarangan siya ng mga unipormadong pulis na kanina pa naghihintay ng hudyat. Habang kinakaladkad si Celestine palabas, naiwan si Renato na nakaluhod sa sahig, humihikbi at pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Sarah. Fina, patawarin mo ako. Para sa ating anak, pakiusap. Dahan-dahang binawi ni Sarah ang kanyang damit at tinitigan ang lalaking dati ay tinitingalan niya. Ang anak ko ay walang ama na mamamatay tao at magnanakaw. Ang pangalan niya ay Lualhati Mamaril. At hinding-hindi niya malalaman na nagkaroon siya ng amang katulad mo. Umalis si Sarah sa silid, kasunod si Tiago at Aling Corazon. Iniwan nila si Renato na mag-isa sa gitna ng malawak at bakanteng mansyon. Isang lalaking nawala ng lahat, pati na ang sarili niyang anino. Habang naglalakad palabas, naramdaman ni Sarah ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito ang tibok ng galit, kundi ang tibok ng isang taong sa wakas
ay nakalaya na mula sa isang mahabang gabi. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang huling tanong na kailangang sagutin. Sapat na ba ang paghihigante para gamutin ang sugat ng nakaraan? Ang gabi ay malamig at ang dating marangyang mansyon ng mga mamaril ay tila isang malaking libingan ng mga alaala. Wala na ang mga mamahaling muebles, wala na ang mga kristal na dekorasyon. Ang tanging natitira ay ang 4 na sulok ng pader na naging saksi sa lahat ng kasalanan ni Renato. Sa labas ng gate, nakaupo si Renato sa semento. Ang mismong lugar kung saan niya itinulak si Fina 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, siya na ang nasa labas. Ang kanyang suot na taksido ay punit-punit na at ang kanyang mga paa ay wala ng sapatos. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba ang langit ay muling nakikiramay sa isang trahedyang siya rin ang may gawa. Fina, pakiusap, buksan mo ang pinto. Ang mahinang bulong ni Renato habang kinakatok ang bakal lagit. Ang bawat katok niya ay tila isang pagsusumamo ng isang kaluluwang naliligaw sa dilim. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakatitig si Sera sa lalaking nasa ibaba. Kasama niya si Tiago na seryosong nagmamasid sa nangyayari. Sera, gusto mo bang tawagin ko ang mga guards para paalisin siya? Tanong ni Tiago. Umiling si Sera. Ang kanyang mga mata ay wala ng pot. Tanging isang malalim na pagod na lamang ang makikita. Hayaan mo siya, Tiago. Ang karma ay hindi laging kamatayan. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang mabuhay ka ng gising ang budi mo sa gitna ng lahat ng nawala sa'yo. Dahan-dahang bumaba si Sera at lumapit sa gate. Binuksan niya ang maliit na pinto nito. Nang makita ni Renato si Sera, mabilis siyang lumuhod at pilit na hinawakan ang mga kamay nito. Fina, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magiging alila mo ako basta wag mo lang akong itaboy ng ganito. Ang pagsusumamo ni Renato habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan. Ngayon ko lang na-realize, ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Si Celestine, ginamit lang ako. Pero ikaw, ibinigay mo ang lahat. Tinitigan ni Sera ang mukha ni Renato. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat. Ang gabing isinilang si Lualhati, ang sampal na natanggap niya, at ang bawat gabing umiiyak siya sa hirap. Ngunit sa halip na saktan si Renato, dahan-dahang binawi ni Sera ang kanyang kamay. Renato, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang yaman ko, ang pangalan ko, at ang lahat ng pakinabang na nakuha mo sa akin. Ang malamig na sabi ni Sera. At ngayon na wala na ang lahat ng iyon, ang tanging hinahanap mo ay ang taong magliligtas sa iyo sa putikan na ikaw mismo ang gumawa. Inilabas ni Sera ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Renato. Ito ang sapat na pera para makapagsimula ka muli sa malayo. Hindi dahil pinatatawad na kita ng buo, kundi dahil ayaw kong magkaroon ng utang na loob ang anak ko sa isang amang nagdusa ng dahil sa akin. Kunin mo ito at umalis ka. Huwag ka nang babalik at huwag mo na kaming hahanapin pa. Fina, ang pangalan ko ay Sera, pagtatama niya. Ang Fina na pinatay mo sa ospital at sa putikan ay hindi na babalik kailanman. Ang Sera na nasa harap mo ngayon ay ang babaeng sa wakas ay natutunan ng mahalin ang sarili niya. Tumalikod na si Sera at muling sinarado ang gate. Naririnig pa rin niya ang hikbi ni Renato sa labas. Ang tunog ng isang lalaking tuluyan ng iniwan ng kanyang nakaraan at kinabukasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Sera. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa silid ni Lualhati. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay regular na at malusog dahil sa mga tamang gamot at kalinga. Hinalikan ni Sera ang noo ng anak. Tapos na anak, ligtas na tayo, bulong niya.
Ang bawat sulok ng mansyon ay tila muling nagliwanag. Hindi dahil sa kuryente, kundi dahil sa paglisan ng dilim ng pot. Ang paghihigante ay nagbigay sa kanya ng katarungan, ngunit ang pagbitaw sa galit ang siyang magbibigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Habang ang gabi ay lumilalim, si Sarah ay naupo sa balkonahe. Pinagmamasdan ang unti-unting paghupa ng ulan. Alam niyang may mahabang landas pa siya patungo sa tunay na paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang unos ay lumipas na. At sa pagdating ng umaga, isang bagong buhay ang naghihintay para sa mag-inang mamaril. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng lisan ni Renato ang pintuan ng mansyon ng mga mamaril. Ang ingay ng eskandalo ay napalitan na ng mga tawanan at tunog ng mga makinang panahi sa loob ng malawak na bakuran ng estate. Itinatag ni Sarah ang Kalinga sa Ina, isang foundation na naglalayong tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at mga inang iniwan sa gitna ng kahirapan. Si Sarah, na ngayon ay mas kilala sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko kaysa sa kanyang yaman, ay nakatayo sa gitna ng harden. Pinagmamasdan niya ang mga kababaihan na masaya ng tatrabaho. Ang bawat isa sa kanila ay may kwentong katulad ng sa kanya, mga pusong sinugatan, ngunit piniling bumangon. Ma'am Sarah, may dumating pong sulat para sa inyo, sabi ni Tiago habang iniaabot ang isang simpleng sobre. Nanatiling tapat na kaibigan at abogado ni Sarah ang matanda at siya na rin ang tumayong lolo kay Lualhati. Binuksan ni Sarah ang sulat. Galing ito sa isang malayong parokya sa probinsya. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Fina, marahil ay hindi sapat ang buhay na ito para pagbayarang ang lahat ng aking kasalanan. Narito ako ngayon sa isang maliit na komunidad, gumagawa ng mga gawaing pisikal para makatulong sa mga bata. Ang perang ibinigay mo ay ginamit ko para makapagsimula sila ng isang maliit na paaralan. Hindi ko na inaasahang mapapatawad mo ako, pero gusto kong malaman mo na ang bawat paghihirap ko rito ay iniaalay ko para sa katahimikan ng iyong puso. Salamat sa huling pagkakataon. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Sarah. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib ay naging maligamgam na tubig na lamang. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Renato. Ito ay para sa kanyang sarili, upang tuluyan na siyang makalaya sa tanikala ng nakaraan. Mama, tingnan mo ang ginawa ko! Sigaw ni Luwalhati habang tumatakbo patungo sa kanya. Hawak ng bata ang isang painting ng isang maliwanag na araw sa ibabaw ng dagat. Niyakap ni Sarah ang anak ng mahigpit. Napakaganda, anak. Parang ang bukas natin, maliwanag at puno ng kulay. Sa gitna ng kanilang paglalakad sa harden, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya si Gabriel, isang doktor na naging katuwang ni Sarah sa pagpapatayo ng klinika para sa foundation. May dalisay na panghanga sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Sarah. Isang paghangang hindi nakabatay sa yaman, kundi sa katatagan ng kanyang kaluluwa. Handa na ang lahat para sa graduation ng unang batch ng ating mga scholars, Sarah. Mungkahi ni Gabriel. Handa ka na bang magbigay ng iyong speech? Mumiti si Sarah. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong sabihin sa kanila na ang bawat unos ay may katapusan at ang bawat sugat ay may paraan para maghilom. Habang naglalakad sila patungo sa main hall, lumingon sandali si Sarah sa lumang gate ng mansyon. Wala na ang anino ni Renato. Wala na ang bakas ng putik. Ang tanging naroon ay ang sikat ng araw na nagbibigay buhay sa mga halaman. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa kung ano ang kinuha sa kanya, kundi tungkol sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Sa pagitan ng galit at pagpapatawad, pinili ni Sarah ang mabuhay,
ngang may danggal, nang may pag-asa, at nang may pusong malaya. Ang bulwagan ng Mamaril Estate ay puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita. Ngayong gabi, hindi ito isang lugar ng luksang alaala, kundi isang dambana ng tagumpay. Ipinagdiriwang ng Kalinga sa ina ang kanilang unang anibersaryo at ang lahat ng mga kababaihang tinulungan ni Sarah ay naroon, suot ang kanilang pinakamagagandang kasuotan at ang mga niting dati ay ipinagkait sa kanila ng tadhana. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sarah. Ang kanyang anyo ay nagniningning, hindi dahil sa mga alahas, kundi dahil sa kapayapaang nagmumula sa kanyang kalooban. Sa kanyang tabi ay si Luwalhati, na ngayon ay isang masigla at malusog na bata, simbolo ng buhay na nagwagi laban sa kamatayan. Sa gabing ito, hindi ko lang ipinagdiriwang ang pundasyong ito. Simula ni Sarah, ang kanyang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinagdiriwang ko ang bawat babaeng naririto na minsan nang itinapon sa putikan. Ngunit piniling tumayo at maglinis ng sarili. Natutunan ko na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala sa atin, kundi ang pagpapakita sa kanila na hindi nila tayo kayang wasakin. Isang masigabong palakpakan ang bumalot sa bulwagan. Sa isang sulok, nakita ni Sarah si Tiago na nakangiti ng may pagmamalaki at si Dr. Gabriel na tila hindi maalis ang paghanga sa kanya. Habang nagaganap ang selebrasyon, lumapit si Tiago kay Sarah at bumulong. Sarah, may balita mula sa lungsod. Si Celestine ay nahatulan na ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa kanyang mga kaso ng panloloko. At si Renato, ayon sa mga huling ulat, ay tuluyan ng lumisan patungo sa isang misyon sa Mindanao upang magsilbi bilang isang volunteer worker. Iniwan niya ang lahat ng kanya natitirang ari-arian para sa iyong foundation. Tumanggo si Sarah. Wala na siyang naramdamang kurot sa puso. Ang balitang iyon ay tila isang huling tuldok sa isang pangungusap na matagal na niyang natapos basahin. Pagkatapos ng programa, lumabas si Sarah sa balkonahe upang damhin ang sariwang hangin ng gabi. Ang buwan ay bilog at maliwanag, tila binabantayan ang bawat sulok ng kanyang lupain. Lumapit sa kanya si Dr. Gabriel, dala ang 2 baso ng tsaa. Isang matagumpay na gabi, Sarah, sabi ni Gabriel nang may lambing. Mukhang ang bagyo ay tuluyan na ngang lumipas. Salamat, Gabriel, sagot ni Sarah habang tinatanggap ang tsaa. Lumipas na nga ang unos, ngunit ang pinakamahalagang natutunan ko ay hindi ang pagtakas sa bagyo, kundi kung paano sumayaw sa gitna ng ulan hanggang sa sumikat ang araw. Tumingin si Gabriel sa malayo. Sarah, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Pero sana, sa pagdating ng mga susunod na araw, hayaan mo akong makasabay mo sa paglalakad. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong gustong maging bahagi ng iyong kapayapaan. Hindi agad sumagot si Sarah. Sa halip, lumingon siya kay Luwalhati na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata sa ibaba. Ang kanyang puso ay handa na, hindi para sa pag-ibig na nakabatay sa pangangailangan, kundi para sa isang samahang nakabatay sa respeto at paghilom. Tingnan natin, Gabriel. Mungkahi ni Sarah ng may matamis na ngiti. Ang bukas ay puno ng posibilidad. Ang gabi ay nagpatuloy ng may himig ng kagalakan. Ang mansyong dati ay kulungan ng dusa, ay naging kanlungan ng pag-asa. Si Serafina Mamaril ay hindi na lamang isang biktima ng kataksilan. Siya ay naging isang liwanag para sa iba, isang patunay na ang bawat pagkadapa ay simula lamang ng isang mas mataas na paglipad. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihigante. Natapos ito sa pagpili sa buhay, sa pag-ibig, at sa pagiging sapat para sa kanyang sarili. Narito ang huling bahagi ng ating obra maestra, ang epilogue. Ito ang magsisilbing huling haplo sa puso ng mga tagapakinig na nag-iiwan ng aral at katahimikan
pagkatapos ng lahat ng ingay ng dusa at paghihigante. Epilogue. Ang bukas sa baybayin. Ang langit sa Manila Bay ay unti-unting nagkukulay kahel at lila, isang tanawing tila ipininta ng tadhana upang ipakita ang kagandahan ng bawat pantatapos. Sa gilid ng baybayin, nakatayo si Sarah habang hinihipan ng malamig na simoy ng dagat ang kanyang buhok. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Wala na ang asidong dulot ng pot sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, ang 4 na taong gulang na si Lou Alhati ay masayang namumulot ng mga kabibe. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang dalisay na panalangin na nagpapagaan sa paligid. "Mama, look! Ang ganda ng shell na ito, parang star!" Sigaw ng bata habang ipinapakita ang kanyang nahanap. Lumuhod si Sarah upang pantayan ang kanyang anak. Hinaplos niya ang pisngi nito na ngayon ay mapula at malusog. "Ganyan din ang buhay natin, anak. Minsan, kailangang dumaan ang mga alon para linisin ang buhangin at iwan ang mga magagandang bagay na katulad niyan." Sa huling pagkakataon, naisip ni Sarah si Renato. Hindi na siya nasasaktan. Ang balitang tinanggap niya na si Renato ay naging isang payak na tao sa malayo na nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod, ay nagbigay kay Sarah ng huling piraso ng puzzle ng kanyang pagkatao, ang pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat si Renato, kundi dahil karapat-dapat si Sarah sa isang isipang walang kaaway. Handa na ba kayo? Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Si Dr. Gabriel iyon. Bit-bit ang isang maliit na basket ng pagkain. Sa tabi niya ay si Tiago, na kahit matanda na ay bakas pa rin ang sigla sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mag-ina. Sila ang naging pamilyang pinili ni Sarah, isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa katapatan at pag-aalaga. Napadako ang tingin ni Sarah sa malawak na dagat. Naalala niya ang gabing isinilang niya si Lou Alhati sa gitna ng baha at dilim. Naalala niya ang hapdi ng sampal at ang lamig ng putik. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila mga anino na lamang na pinalis ng liwanag ng kasalukuyan. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi pala isang kontrata ng utang na loob. At ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng pagwasak sa iba. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mo mula sa pagkakalugmok na mas mabuting tao kaysa nung bago ka nasaktan. "Tara na, Gabriel! Handa na kami!" Masayang sagot ni Sarah. Habang naglalakad silang 4 palayo sa pampang, ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit hindi ito nag-iwan ng dilim. Ang bawat bituin na nagsisimulang kumititap ay tila mga mata ng kanyang mga magulang na nakangiti mula sa kabilang buhay, payapa dahil ang kanilang anak ay hindi lamang nakaligtas, kundi tunay na nabuhay. Ang kwento ni Serafina Mamaril ay hindi isang kwento ng pagkatalo. Ito ay isang paalala sa bawat inang nakikinig, sa bawat babaeng iniwan at minalit, na ang bawat bagyo ay may hangganan, at ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay madalas na nagsisimula pagkatapos mong matutunang talikuran ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong ningning. Ang bukas ay hindi na isang banta. Ito ay isang pangako. Isang pangakong kasing tibay ng pagmamahal ng isang ina at kasing laya ng hanging dagat.